Hello. Hello. Hi, Nerv magandang, hindi ko alam kung gabi, umaga. it's, Magandang gabi. 7 PM dito. 7 PM diyan. So, kung 12 dito at 7 PM diyan, 7 wala ka sa 7 Pilipinas. yes po. Pakilakas po yung voice, ma'am. Opo, Tito J. What's your name? Nita na lang po. Ano po? Nita. Nita. Si Nita ay bata pa. Kaya ang sabi niya ay, alam mo yung kanta? Alam mo yung kantang yon? Yes. Nervous na po ako. Huwag ka nervous ito naman. Ilang taon na po si Nita? 51 po. Parang hindi ka 51 ha? Parang 55 ha? Baby voice kasi. Wow, baby voice daw. Asa ka po ngayon, Nita? Outside Oslo po. Ha? Outside Oslo, Norway. Norway. Yes po. Nasa Norway ka ngayon. Yeah. Okay. Teka lang, sabi ng TikTok na restrict ako for 10 minutes kasi may bullying daw. Anong bullying? Ano na naman yun? TikTok, wala naman akong ginagawa. Sabi niya, your live is not eligible for recommendation and restricted in search result for the next 10 minutes. Because your live does not comply with the For You feed eligibility standards under the community guidelines, harassment and bullying. Ha? Uy, Anong ginawa ko? Anong ginawa? Okay. yan lang din natin alam, Tito J. Kumanta ako ng si Nena ay bata pa. Bawal yon? Ba magaling. Anyways, ilang taon ka na sa Norway, Nita? 30 years na po. 30 years. Ang tagal na, no? Yes. Mm-mm. 20 ka pa lang Tagal na nga. 20 ka pa lang nagpunta ka diyan, ano? Yeah, one month before 20 years. Yeah. Nandiyan ka na. Anong work mo ngayon diyan? Government employed po ako. Anong sangay ng gobyerno ng Norway? Pwede ko nang hindi na-establish. Papa Jack. Matagal ka na sa Dahil- matagal ka sa trabaho na 'yan? 18 years na po. 18 years na. Yeah. Okay. Alright, sige. It's one of the government employed that kami ang mag-help sa mga taong nawala ng trabaho. Kumbaga mga grants, Sick leave. ganon. Yeah, mga welfare. Welfare. Okay. Yes po. Alright. Buti pa dyan, ano? Marami ng snow. Malamig. Hindi, ibig sabihin maganda yung mga pamamalakad dyan sa inyo, no? Yes, it is. Yeah. Hanggang Ang ngayon yung swerte ka ano na yung sa Pilipinas yung mga ghost project, mga nagnakaw sa ghost project, wala eh. Wala pang gaanong napaparusahan eh. Sayang Ghost, nga dahil- ghost pa rin. Oh. Oo nga eh. Sayang nga dahil marami na akong nasin ng pera sa Pinas. Pero wala din improvement. Sige. Giniginaw ka ba ngayon? Parang inginig ka. Nanginginig ako dahil nervous. Okay. Sige. Pero okay na. Whew. Bakit napatawag si Nita? Pwede iyak mo na. Ba't ka napatawag? Gusto ko lang ng advice. PJ. Kwentuhan mo po ako. Yeah. Since 1989, yung papa namin namatay.
14 Okay. years old pa lang ako. Ano po? 14 years old pa lang ako. Self-supporting na ako sa mga aunties ko sa Davao. Nasa Okay. second year ko. Dahil ayaw ko kasi na yung mother ko maghirap sa akin para makatapos ako sa pag-aaral. Mhm. Then I did finish my high school sa Mataba, Buenavista po. Then I went back to the place where I came from. Nag-aral ng college at self-supporting ng teacher ko until one of my families dito yung may promise sila sa tatay ko na gusto nilang tulungan na isa sa mga anak niya makapunta lang para makatulong sa At ikaw kahirapan. yon. Yes po. Ilang kayo magkakapatid? 10 po kami, so 10. isa nawala na. Siya. Pang-ilan ka sa 10? Pang-anim po, isang panganay na babae po. So kumbaga, nung pinapili yung tatay mo kung sinong gusto niyang i-recommenda para pumunta dyan, ikaw yon. Yes po. Okay naman sa'yo nung Pero- time na yun o hindi? I don't have any choice sa pag-GA dahil sa kahirapan natin. Sabagay. Wala na din yung wala na din yung tatay ko. Kaya I did my best para makatulong sa lahat, di ba? Okay. Kasi siyempre, anong probinsya mo? Sa Surigao del Norte. Kasi siyempre pag probinsyana ka, tapos makarinig ka na mag-a-abroad. Pero parang masarap yun, di ba? Yes po. Everything is parang gold na ang tingin sa lahat. Kumbaga parang exciting yun, di ba? Yes Hindi po. naman sa minsan nga kahit Maynila lang eh. Pag taga-probinsya ka, po, pag pupunta Maynila, wow, Manila boy, Manila girl, ganun, di ba? Tama po. Totoo yan. Okay, tapos? Before I got here in Norway po, I did suffer. I did everything na nag-support ako sa pamilya ng relatives ko na magtutulong sa kanila, walang siglo. Parang katulong din sa kanila. Just na ginagawa nila lang ako for trial na kung kaya ko pa talagang magtrabaho dito. And then, nakatira ako sa kanila almost 6 months. Diyan sa Norway. Doon pa sa Pilipinas. Bago po. ka umalis, natumira ka sa Yeah. kamag-anak mo muna. Okay. Pagkatapos, that day na coming na may working contract na siya as an au pair. Ano yung primary work mo diyan dati when you were offered to go to Norway? Yung yung babysitter ba? Sabagay Au pair yung ang pangalan dyan. medyo madali sa atin yan kasi 'di ba mga Pinoy 'di ba wala lang sa atin mag-alaga ng pamangkin tsaka mga kapatid na maliit eh. Yeah. Totoo yan. Ano naman yung pagdating ng uncle ko, pinaprocess ko yung mga papers ko kasama yung nanay ko at saka nagka-problema pa sa POAA na inano pa namin yung pinafight pa din namin para makapunta ako dito dahil yung employer ko single mother, 2 bata na twins, kailangan niyang magtulong sa kanya. Okay. And then nakapasok din ako dahil sa lahat ng mga ginagawa namin ni nanay para makapunta ako dahil gusto naman ding nanay na yung future ko din at sa pamilya. For the short about the weekend, makakaiyak naman ako. Wala pa, wag ka muna umiyak. Kasi hindi ako makaka-relate. Tapos? Tapos, in that day na July 6, 1994, I had already air ticket from my employer to come here sa Norway. Mag-start work sa kanya. And then I was very, very happy.
And then, Ma'am, lakasan mo ng konti. mm, naligayahan ako, Kuya Papa Jack, dahil future yan eh. Dahil kita tayo sa naghirap. Kahit makakain lang kami Oo, ng 3 ganun, times a day, no matter what. Yung gusto mo na magandang kinabukasan din ba? Hindi lang sa akin, sa pamilya ko din. Wala akong boyfriend, wala akong anak sa Pilipinas. That was good for me. Kumbaga, Then, ang focus mo nun ay work. Yes. Okay. Then pagdating ko dito, ayun, July 7, 1994, start ka agad akong trabaho, nakatira ako sa employer ko. Grabe, tanda mo yung yung mga dates Yes, I had a good memories, sa PJ. Then, yun, yung 2,500 Norwegian crown lang ang sweldo in the time. 2,500 per month. Yeah, Norwegian crown. Magkano yun, ma'am? Magkano yun? Times 8 mo yun in that time in pesos. So mga in yun? 1 Mga peso, 20,000 pesos. Yes po. Pero nung time na yun, malaki na yun Nung time na yun, 1994, yes, malaki yun. Napakalaki talaga. Marami akong natulong. Sorry, hindi ko inabot yung 1994, hindi pa ako pinapanganak. Pero malaki daw yun noon. Napakalaki. Kaya nga, in the time, sabi naman ng employer ko na nakita niya din na why I should send all my salary sa Pilipinas. Pinapadala mo lahat? Sabi ko na needed kasi dahil free naman ako ng lodging, free ng pagkain, binigyan saka habang nakatira ako sa kanya, wala naman akong gastusin, di ba? Pagkatapos, yun, Papa Jack, na sabi ako ng employer ko na needed kasi dahil kailangan ako lang ang magsuporta sa kanila dahil pinapromise ko sa papa ko, sa tatay ko na ako ang tutulong sa pamilya na ito. Kasi may 8 ka pang kapatid noon, no? Siyam. Hindi. Pero hindi, pang siyam kay kasi hindi ako, pang-anim ako. Hindi, ibig ko sabihin, di ba 10 kayo? Oo, yeah. O may nawalang Totoo, isa. O di 8 pa kapatid mo, kasi ikaw yung pang siyam dun eh. Oo. Namatay yung kapatid ko, PPJ, yung 2023. Okay. Bago pa lang yung pangatlong anak ng nanay ko. Okay. Nung time na yan, buhay pa lahat. Yeah, buhay pa lahat. Okay. Yun, kaya sabi ng employer ko, ginagawa ko naman lahat. Yung perang pinadala ko kay nanay, sa mga kapatid ko, yung nag-aaral sa Pinas, since from the beginning, kahit nag-self-supporting nga ako na makaaral ako makatapos. Para sa nagalit nga si nanay dahil bakit daw ako aalis sa kanya. Sabi ko, gusto ko nga alis dahil gusto kitang tulungan. Sabi ko. Then I did my part. Yun nga, pinadala ko lahat yung pera ko. 1.5 years. Namit ako na Norwegian din. 36 years old siya. Single, walang anak. Di nakapling kami. Nako. Papa J. Sorry pero ang luma nung term fling. Okay. Yan, fling. Actually, ano lang ako kasi, actually, he was the co-worker sa friend ng employer ko. And he needed somebody to clean his apartment. Okay. Then ako naman na dito kasi hanggang ngayon, kung mag-black job ka, extra job, house cleaning, pwede kang magtrabaho kahit hindi ka magbayad ng. Dahil lang nga yung under the table ba kung ibig natin sabihin. Dahil kaunti lang naman. Kumbaga, not within the virtue of your contract. Parang ganon. No. Parang extra lang. Satisfied naman ako sa employer ko. Kaya there is a lot of
circumstances, pero I don't need to say it now. Basta, tumawag ako dahil lang about sa pamilya ko, mga kapatid ko. May asawa ka na ba ngayon, Nita? Yeah, meron pala. Yung kinikwento mo naka-fling mo, naging kayo ba nun? Yeah, may anak kaming isa na babae. Oh, akala mo nag-umpisa sa fling. Alam mo ba kung anong tawag nila ngayon sa fling sa panahon ngayon? Ang tawag nila sa fling ngayon ay situationship. Yeah, okay. Yan na yung tawag nila ngayon. No? Okay, anyways. Tapos? Yun, nag-asawa kami, yung nagpakasal kami, in that day talaga na yung working contract ko mag-out. Ha? Habol na habol ah. Yeah. In that time, Papa Jack, hindi pa yun stricto dito. Yung last ko contract, June 6, 1996. Dahil 2 years ang contract niyan eh. Okay. Yun naman nabuntis ako, di ba? Kaya bakit sabi ko ginawa naman, ninyo? Charot. Tapos? mahirap kasi pag mag-fling, Papa Jack, dahil kapag nagkasunduan, in-invite niya ako na dinner, yun na yan. Alam mo naman, you know what I mean. Hindi ko alam. I don't know what you mean. Nag-dinner kayo, iba nakain ninyo. Nag-dinner po kami, iba po kinain namin. Okay, tapos, game. Ayun, nagkaasawa kami. Okay. Dahil ako, easy lang sa akin na mag-asawa ako dahil wala akong anak, hindi ako nag-asawa sa Pinas, wala akong syuta, ganyan. Kaya it's easier for me. ang tanda nung term, syuta. Syuta. Okay, tapos, game. Pagkatapos na yun, nabuntis ako. Wala naman, kung gustuhin ko man, gusto ko dalhin yung bata sa Pinas, pero I was thinking her future, di ba? Pwede naman ako makatrabaho sa dahil nakatapos naman ako ng pag-aaral. Pero iba talaga yung future ng bata mo kung nandito kayo sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Hindi ko naman sinabi na wala tayong future sa Pilipinas. Kahit kaunti, meron naman tayong makain. Pero tinitingnan ko yung magandang future sa anak ko. Okay. Kaya yung lalaki din, yung ex-husband ko, hindi pa siya ready dahil 36 years old siya. Wala siyang syuta dati, wala siyang anak, wala siyang asawa dati. Yung bachelor talagang na pagkalalaki ba. Maganda yung niya, maganda niya yung trabaho niya. He earns a lot of money. Kaya ngayon, nagkaanak kami. Ang napakasal na lang kami para maka-stay ako dito dahil nga sa bata. Dahil mahirap naman din na i-release niya ako at saka yung bata, hindi niya makita. Iba talaga kung mag-support lang siya kaysa makita niya talaga sa sarili niyang mata, di ba? Okay. Teka lang muna, yan ba ang dahilan ng pagtawag mo sa akin? No. Okay, doon tayo sa dahilan mo. Okay, tapos. Okay. Para diretso na, Papa J, para hindi na mag-antay. Okay, ngayon, sa mga tulong sa mga anak ko, sa mga pamilya ko, sabihin ko, nag-divorce kami ng asawa ko 2 years. 2 years after nag-single ako, nakamit ako ng bago na naman, may dalawang anak kami. Gano'ng katagal kayo naging mag-asawa nung yung tatay ng anak mo? Almost 7 years po, PPJ. Okay. Ba't kayo nag-iwalay? Dahil may third party kasi, kaya yun talaga. Nangyari pa sa Pilipinas. Ng babae? Yes po. Yun lang. Okay. Yun lang. Tapos, ayun, wala akong magawa, kaya naghiwalay kami. Tapos 2 years later, nagka-jowa ka ng iba. Yeah. 10 years younger pa sa kanya, 7 years ahead sa akin. Di ba nakahanap ng fresh yan? Pak. Yes. Okay. Tapos, Single din Papa Jack, wala din siyang anak.
Okay, o tapos, Mm. single, Mahilig talaga ako single. sa mga single. Tapos, So, iyon na ngayon may dalawang anak kami. So, So, tatlo na 21 anak at mo. 19 years old. Sa akin tatlo, sa kanya dalawa at saka may isa ako dati. Okay. For the short, kuya, direct na lang para wala nang pasikot-sikot na pagsasabi. Ayun nga, suporta ako since ever na pagdating ko sa Norway, Papa Jack. Hindi, unconditionally talaga yung support ko sa pamilya ko. Wala ako, kahit sinong hihingi sa akin, binibigay ko sa kanila. Napaaral ko yung mga kapatid ko, nakatapos sila. Sa kahirapan ni nanay na naka-recover din siya na parang, yun. Naputol. Let's get her back. Ayan, sorry naputol ka. O tapos, Kaya, sa akin lang ngayon, yung pangalawang anak namin sa pangalawang asawa ko, 2005, tinanong ko si nanay, Nay, pwede ba na i-rebuild natin yung bahay, Nay? Then, kahit maliit lang ba, parang may matulugan lang tayo pag uwi namin. Dahil gusto namin bakasyon yung pangalawa kong asawa at mga isang anak namin dahil isa pa yung anak namin at the time. So yung bahay na yun, ikaw rin nagpatayo nun? Yung bahay na yun, Papa Jack, yun talaga yung childhood na bahay namin na doon kami nakatira so from the beginning. Bahay na magulang mo ito? Yeah. Okay. Yeah. Ang nangyari, ang ginawa naman ni nanay, Papa Jack, may pamangkin siya na kababago lang natapos sa architect. Ngayon, ginawa lahat, ang whole house. Pinagawa ni nanay. Sabi ko, nanay, wala tayong pera dito. But anyway, meron naman akong saving. Ang mga saving ko, yun lang ang nagamit ko. Saka yung... So, natapos ang bahay? Tapos ng bahay. Maganda naman. Yan nga din ang content na may lahat ng mga kapatid ko makatulong sila. May kapatid din akong isa na yung nagkatira kasamang nanay. Ang problema lang kasi ko, Papa Jack, gusto ko lang ng advice sa'yo. What should I do? About what? Dahil ngayon, about that house. Bakit? Dahil si nanay, wala silang mga documentation na ipakita na sa kanila yung bahay. Dahil yung father ko, binili daw in that 1960s. Wala namang documentation in the time. In the time, pira lang kasi ibigay mo, sa'yo na yan, di ba? Ngayon, habang yung trabaho sa bahay, in-stop dahil yung lupa daw hindi daw bayad. Okay, so meron talagang may-ari ng lupa? May-ari daw sa lupa. Dahil lang sabi naman nila na binili daw ng grandfather ko, side ng papa ko. Pero ang nangyari, wala daw dahil wala daw silang dokumentasyon na ipakita. Ngayon naman, na-stop nga yun. Kaya binayaran ko na lang, Papa Jack, para matuloy dahil pa-uwi na din kami, bakasyon na din kami sa Pilipinas, di ba? Kasama na yung asawa ko ngayon. By the way, 23 years na kami nagsama yung pangalawa ko ngayon. Papa Jack. Okay. Both ups and downs, but anyway. Ngayon, pagdating paggawan ka, nabayaran na lahat-lahat na, and then continue na yung bahay. Sinong binayaran niyo doon? Yung nag-claim na may-ari? Yeah, mga pinsan na rin ni nanay, ng nanay ko. Sa madaling sabi, they claim that they have the mother title for that. Yeah. Dahil wala kasing documentation Sila na ang nag-claim na hindi daw sa kanila. Wala kaming magawa, kaya bayaran namin, di ba? Para ma-continue yung sa bahay. Okay. Ngayon naman, ang problema ngayon sa akin kasi Papa Jack.
tayo na yung bahay, parang in and out na lang ako sa Pilipinas sa Norway kasama yung mga anak ko, yung mga maliit pa. So, Last, lagi ka nang na dumadalaw dito. yeah, oo po. Okay. Galing kami dyan last year sa July kasama yung 19 years old ko na anak Okay. na lalaki. Mahirap talaga na, by the way, Papa Jack, may dalawa pala akong kapatid dito na tinutulungan ko ding magpunta dito sa Norway. Okay. Yung isa babae, nag-asawa na din ng Norwegian. Yung isa, hindi pa dahil, pero nagkuha na yung anak niyang babae, lalaki yung isa. Okay. Kaya tatlo na kami nga. Ang problema kasi, Papa Jack, I don't know if I see this as selfish person. Pero ginawa ko lahat. Pero bigyan ko silang magandang kinabukasan dahil alam ko naman na nagaling ako sa kahirapan. Gusto ko din maunlad sila. As magkapatid, there is naman na away-away at saka magkabalikan. Ang problema kasi, every time na maisabi ko sa kanila, masama na kagad. Sabi nila yung ano bang sabi mo? Sabi ko na wag mo yang gawin, masama. Siguro may nasabi ako na, sabi ko, I'm sorry if I said wrong. Ano mo na ba yung nasabi mo? Sabi ko kasi na, di ko na yung babae, kapatid kong babae, sabi ko kasi na, kung ayaw mong, dahil pagdating niya sa Norway, dito siya sa bahay, kung ayaw mong titira sa bahay, free ka nga alis sa bahay, sabi ko. Ngayon, ang sinasabi niya, hindi, bakit mo muna sinasabi sa kanya yon? Anong pinagmumulan mo naman? Ang dami na kasi mga problema sa Pilipinas, sumbong doon, sumbong dito. Ako noon parang naiipit sa lahat kung sino ito talagang babae, nagtiwala talaga ako sa kanya since ever na doon pa siya sa Pinas. Na cut off lang yung tiwala ko sa kanya na yung nakita ko na hindi na maganda yung ugali niya. Sabi ng kuya ko, before me, na kung kunin mo yan sila, ikaw din ang mahirapan. Ikaw din ang sasaktan nila. Dahil ako sinasaktan nila dahil mahirap lang ako. Lalo na kaya ikaw, wala silang respeto sa kapatid. Ngayon, tama yung sinasabi niya. Papa Jack. Kaya, iba kasi ako, never naman ako magtiwala sa tao before ko makita talaga. Believe is to see. Is to see, di ba? Kung makita mo, ma-feel mo kung ano talaga, to hear anong sinasabi niya sa'yo, dyan ka naman niwala kung ano talaga ang galit sa tao. Iba kasi ako, ayaw kong maniwala sa taong sabi-sabi lang kung hindi ko muna i-confront sa taong narinig ko, yung taong talagang nagsabi, ginawa mo to, yun, ano ba tong totoo na to, ganyan. Ngayon, ang ginagawa niya, Papa Jack, pinupost niya ako sa Facebook, na ano daw, silos daw ako dahil sa asawa ko, blah, blah, blah. Wait lang, Nita. Nita, hindi ko pa rin naiintindihan kung ano naging problema ninyo. Ang problema namin yung pinupost nila ako sa Facebook. Hindi yan. Bago dumating sa puntong yan, pinag-awayan kayo eh. Hindi mo nababanggit, nilalagpasan mo, ano ugat nito? Whether tama o mali, sila or ikaw, I wanna know, anong pinag-awayan talaga ninyo? Kasi ganito yan, kinuha mo sa Norway, di ba? Ikaw yung naging gateway para makarating dyan, tama? Ibig sabihin, there was a certain point in your lives kayo na okay ang mga relasyon ninyo para kunin mo siya dyan. Yes. Tama? Yes. Okay, now tell me, what went wrong? Yun lang sinasabi ko sa kanya, kasi kaming tatlo, nag-inom kami ng wine sa kitchen ng bahay ko. Bigla siyang nagalit sa akin dahil may sinabi ako sa kanya na yung parang payong magulang, payong kapatid.
siguro nasaktan siya. Ano nga yun? Yan nga ang I don't remember nga. No. Ano You can tell me. I don't believe you don't remember. You know that you might forget exactly how you said it, but hindi ako maniniwalang hindi mo alam kung anong topic na yan. Imposible yan. I need to recall that. Ang pinag-awayan pala namin, yung mga sumbong-sumbong sa Pilipinas. Kaya ano ko siya, yung sinasabihan ko kung anong totoo ba. Ngayon naman nagsabi siya sa akin, maniwala ka kasi, one-sided niya kasi hindi mo ako pakinggan. Sabi ko, explain nga sa akin kung ano ang totoo. Nita, hindi ko naiintindihan. Ano yung topic na yan? You're not telling me. About nga sa kuya, mga papajack, yung mga, ang tawag niyon, about sa bahay, na ang bahay daw inheritance, na hindi daw yan mabigay sa akin dahil buhay pa daw si nanay. Sabi ko naman, wala naman akong intention na kunin ko ang bahay, pero sabihin ko lang sa inyo, ako ang nagpagawa sa bahay, ako ang nagbayad sa lupa. Ano pa ang gusto kong gawin? Lahat naman makapasok. There is a lot in the 30 years na dito ako sa Norway, Papa Jack. Maraming nangyari na hindi ko na mariko lahat. There's a lot of na yung pinipersonal ko lang na how many years akong walang kasama dito dahil hindi yun ang no. Let's kasi if you expound to that mawawala tayo. Tinatanong ko lang ba't kayo nagkatampuhan? Yes. Yun lang yun. So, sa madaling sabi, maraming nangyari. Wait lang po. Wait lang. Hindi yun ang tinatanong ko. Kasi diba nagkatampuhan kayo? Kasi ikaw yung dahilan ba't nakapunta na Norway yan eh. Para magkatampuhan kayo, medyo malaking bagay yan. Ang tampuhan lang namin, sinasabihan ko lang siya, ba't pinupost mo ako sa Facebook? Hindi yan. Bago dumating sa point na na-post ka, may nauna. At yun yung kinikwento mo kanina. Sa madaling sabi, parang nasumbatan mo sila na ako nagbayad, ganyan. Kumbaga, hindi man siguro sumbat, pinaalala mo sa kanila kasi ang pinag-uusapan mana. Oo nga. Okay. So bakit kayo nauwi sa usapan na yon? Sino ba ang nag-aangkin ng bahay? Sila nga lahat dahil sabi nila sa inheritance daw yan ang bahay. Ano po inheritance? Yeah, sabi nila. Inheritance daw ang bahay kaya daw ako ang nagbayad, buhay pa si nanay. Bahay ng nanay, it means kung papanaw na si nanay sa amin, yung aalis na sa mundong ito, it means na hati-hatian daw namin. Hindi ba tama naman yon? Hindi naman nakalagay yun. Wala naman akong, sabi ko, kung meron kayong napakita sa akin, ba't in-stop tayo sa paggawa ng bahay? Dahil pinabayaran ko yung lupa. So sa madaling sabi, it matters to you na ikaw na yung nagbayad. So you claim na dapat sa'yo yun. Parang ganon. Sabi ko naman na walang mang-agaw nito. Dahil iba kasi mga kapatid ko sabi nila inheritance yan na hindi mo yan sa akin. Parang wala naman akong intention, Papa Jack. Dahil nandito na ako, may sarili akong bahay, maganda yung trabaho ko. Ang iniisip ko lang, baka mamaya ganon ang naging dating sa kanila. Yan nga. Oo, kasi nga, syempre, di ba, hindi nga naman sila makakasagot sa'yo kasi totoo nga naman, ikaw nagbayad ng bahay. So, ang ending ba nun, inaano ko lang ha, ang ending ba nun, wala na silang say sa magiging hatian dahil ikaw nagbayad, sa nanay nyo naman yung bahay. So, nagigets ko naman at naiintindihan din naman kita kasi syempre, you have a lot to say or you have a lot of say sa part na yan kasi ikaw nga naman naglabas ng pera. Hindi pa rin. Hindi pa din yun about sa bahay, Papa Jack. Ako pa din ang natutulong nila since kasi nanay mo pa rin yung kumbaga, nung bang biniyara mo yung bahay, kaninong nakapangalan? Pangalan pa rin ni nanay hanggang exactly. Ngayon. So nanay mo pa rin may-ari. Ganon kasimple yun. Yes.
Pagkatapos in the time sa 2023, Papa Jack, Mm. nag-awayan kami. Yung eldest na kapatid Mm. ko, sinisigawan pa ako. Kahit ano kaming tatlo na magkapatid dito umuwi ng Pinas. After Mm. yun na nilibing namin yung kapatid naming lalaki. Mm, um, sinusuntok na yung kapatid kong lalaki na yun siya ang yung anong tawag niyon, siya ang dumamay sa mga kasakitan ko ba ko, Papa Jack, yung siya sa bari ay yung people na I can talk to Mm. na ano ba to kuya, tama ba to, ganyan, ano bang gawin ko, mag-advise naman siya, ganyan. Sabi ko, ayaw ko ng gulo, but ganito palagi ang sitwasyon natin, hanggang ngayon maggulo pa rin. Ayaw kong magkagulo tayo dahil si nanay nga nagsabi, buhay pa nga daw siya, 89 pala yung, 81 pa yung nanay ko, years old, yung pabatyak. Buhay pa nga si nanay, ngayon may dementia na siya. Since ever, hindi ko talaga in-stop yung support ni nanay. Kahit magkaunti man o malaki yung bigay ko sa kanya, basta ko lang makita siya na may makain siya, Mm. may medisina siya, madala siya sa doktor. Malapit na nga siya namatay yung 2015. Papa Jack, umuwi ko, dinala ko siya sa Sintlok yun na-recover nila na marami pala siyang damage sa mga internal organs niya. Ngayon, humaba yung buhay ni nanay dahil tinutulungan ko. Mm. Gusto ko na makita ni nanay na lahat ng paghirapan ko, ma-feel niya din ba na hindi niya na-feel before. Hindi ko naman in-stop yung mga financially support, na moral support sa kanya. I just asking myself, where did I go wrong? Ginawa ko naman lahat. Siguro, sabi ko sa kanila, kung mali ako, may masabi akong kamalian. Please tell me. But because I can't say sorry. For now, I haven't spoke to them many months now. May plano kami before Christmas last year na magsalo-salo. Hindi lang to first time nangyari ko. Many times na papadya. It's sad kasi na gusto ko lang ng hindi naman ipakita sa nanay namin na magulo kami magkapatid. Kamusta yung nanay mo ngayon? Si nanay may dementia na siya. Malungkot si nanay, Papa Jack. I will tell you honest. I call her every day. Nag-talk kami every day. Malungkot Ano talaga yan, sabi lalo niya? nag-aaway-aaway kayo magkakapatid. Malungkot talaga yan. Kaya sabi ko nga, na ginawa ko man ng lahat, na gusto ko man na bigyan kita ng peace of mind, pero wala akong magawa. Yung ibang anak mo kung ganyan, yung kapatid ko yung lalaki din na nakatanda namin, wala ding respeto sa lahat. Ewan ko lang. Dahil sabi kasi nila, inaangkin ko daw ang bahay. Sabi ko, hindi ko naman inaangkin. Sabi ko lang na walang mag-aari sa bahay dahil lahat makapasok dito habang ako ang nagsuporta, nagpaayos ng bahay. Open ito sa lahat, sabi ko. Ano pa ang gusto niyong gawin? Hindi naman ako sabi na aminin ko to. Oo nga, kahit ako ang nagbayad, ako sa lupa at saka sa bahay nagpatayo ng how many millions kong ginagamit. Pati nga yung asawa ko ngayon, siya pa din, nagsuporta din siya sa akin na ipatayo yung bahay. Dahil nga, tinitingnan namin yung sari ko, ano ni nanay na nakatira lang siya sa squatter na bahay na may tubig sa baba doon sa Surigao City. Kaya nakita ng asawa ko, we can build her house, sabi niya. I will help you. Yun ang gawa, yung 2005. Ano lang kasi is very sad. Ba't ganito, Papa Jack? Ano bang gawin ko? In the 2023, nagkaaway nga kami, nagkasuntukan na marami na nangyari. After na nilibing namin yung kapatid ko. After that, I had a trauma. Hindi ko maintindihan, pero alam mo, Papa Jack, strong woman ako. Kung hindi ako strong woman, hindi ko ito nakaya in 30 years sa pamilya ko. Kaya ginagawa ko lahat. Pero ngayon,
sabi ko naman kay Nay, kung naawa ka sa akin, Nay, dahil may marinig silang nanay, magsabi ng ganyan, maniwala naman sila, pinabayaan ko daw na hindi totoo. May kapatid nga ako at saka yung sister-in-law ko, siya nga ang nag-alalay ng nanay ko, pinakain yung, sila ang trusted na pamilya ko na ibigay ko yung sarili ng nanay ko para makakain lang si nanay dahil demens na nga kapatid. Ano ang tanong mo sa akin, Nita? Why should I do? And that yung bahay na yan, hindi yan marating na inheritance. Dahil si nanay nag-sign na ako daw ang mag-ari sa bahay dahil ako daw nagbayad sa lupa. May affidavit of the deed of sale ba yung sinabi nila? So sa madaling sabi, sa dokumento, the paper trail would say that you practically purchased the house from your mom. Ganun yung dating na parang ibinenta sa'yo. Tama? Yeah. Pero pag ikaw naman yung tatanungin, sa'yo yung bahay, according to that document, but everyone can get inside the house. Tama? Yeah. Oo. Opo. Ganon. So, are you sure ka dyan? Yeah po hanggang ngayon. May kapatid nga ako doong lalaki nakatira kasama yung nanay. Kahit kaaway mo, makakapasok doon. Kahit nilalait nila ako, Papa Jack, o anong ginagawa nila sa akin, anything, pero magalit man ako, pero I forgive them anyway. Dahil tao lang naman ako. So yung nanay mo, nag-sign na ng document that the house will belong to you. Kasi pag nag-sign yung nanay mo, nanotaryuhan na ba yan? Yeah. May abogado na ang may temple na nga lahat-lahat. Hindi, ano pa palang kailangan natin i-settle dito? Ano tanong mo sa akin? Ang problema lang kasi, Norwegian citizen ako. Dahil sa Pilipinas, may rules tayo. If you are foreign yes, you cannot own a property here. Yeah. So that means that the document is void. Pa rin. Huh? Yes. The void pa din yung document. Kaya nag-ano lang ako parang ibang ko anong iniisip ko ngayon para na akong nalilito kung anong gawin ko na ayaw ko lang na paghati-hatian na ng ngayon nga after 20 years pina-renovate ko naman, Papa Jack, 1.5 na yung nagastos ko sa bahay, sa taas lang sa bahay, hindi pa nga tapos. Ngayon naman nagsasabi naman sila na ako pa daw, anong inheritance pa daw ang bahay. Sabi ko, ano bang gawin ko? Parang napakasad din ba nila na hindi nila ako kinakonsider na ewan ko, hindi nila ako kinakonsider nga being kapatid. Nag-alalay sa kanila in how many ways. In the last 30 years na nandito ako sa Norway, halos lahat na lang yung mga anak ko nga magalit dahil bakit ikaw pa mag-support sa kanila, matanda sila. Sinabi ko din kananay, hindi ko sila obligasyon dahil matanda na sila. Nanay, magpakananay talaga. Kung anong mga problema sa mga anak niya, gawin niya lahat. Sino ang tutulong sa kanya? Ako. Ginawa dahil gusto ko sa nanay peace of mind, hanggang ngayon wala pa rin. Should I join again as a Filipino citizenship para ma-transfer yung bahay sa pangalan ko? Jack? Yes. I think that's the only way. Mag-dual citizen ka. Pero alam mo, yan, the technicality of the question, di ba? Hindi mo ako practicing lawyer, but lalayo ako dyan ng kaunti. Ha? Let me touch on the dynamic and the family dynamic side of things. Can I? Yes, please. Okay. Hindi ako naniniwala na ayaw sa'yo ng mga kapatid mo nang wala kayong pinag-awayang matindi. Kasi ikaw yung comfort zone nila eh. Ikaw yung naging savior nila sa mga panahong gutom sila. Ikaw yung nag-provide ng maraming bagay according to you, di ba? Because you practically
provided for the family. Mm. So ikaw yun, no? So inaantay ko sa kwento mo, what went wrong? Anong parte ng inyong relasyon nagkaroon ng pagkakamali para magkaroon kayo ng away-away? Para sa isang ate o isang kapatid na nag-provide for the family, ano ang inayawan nila sa'yo? Silos. Selos saan? Dahil yung iba magsabi, ba't binigyan mo siya? Ba't yung doon ka naniwala? Yung isa naman, sila, yung away nila, Papa Jack, parang ako ang in between sa mga away nila. Dahil sa silos nga. Okay, Iwan ko wait nga. lang. Sa madaling sabi, sorry, I'm reading between the lines, ano? Sa madaling sabi, Nita, there were times na yung mga kapatid mo sa Pilipinas nag-aaway-away, nagsusumbong sa'yo, may nakakampihan ka. Sabihin na lang natin, kung kinakampihan ko yung isa, pero tinanong ko naman. No. Tinanong ko yung... You cannot be the judge, jury, and the executioner sa part na yan. Hindi kasi ganito yan, ano. Tayong mga breadwinners, sali ako ng kaunti. Okay lang? Yes po. Tayong mga breadwinners, ano tayo eh, at some point, we feel like we hold the moral high ground sa family only because we contribute more. Mm. Meron tayong angas, may yabang tayo that we have more say sa mga nangyayari because meron tayong inaambag na mas malaki. It's as if we know more. Dilemma natin yan bilang breadwinner. But the reality is, we are not always right. Yes. Hindi tayo laging tama. Di ba? Yes. Kaya lang, pag nagsalita tayo, walang makasagot sa atin. Bakit? Tayo nagpo-provide eh. Ang hirap tayong kontrahin. Meron tayong angas, may pride tayo. Totoo yan. Kumbaga, ano yan eh, hindi natin ginusto yan, pero because of our hard work and we provide for people, di ba, other than ourselves and our family, meron tayong angas sa part na yon. It's not because gusto natin magyabang. Minsan, hindi natin napapansin ang mga sarili natin, but we don't really compromise. We are uncompromising sa part na yan. And in that, we are very much easy para ma-misinterpret. Ang dali ma-misinterpret tayo. Tama. Ang lalo yung mga taong, sorry ha, human dynamics tayo, no? Lalo yung mga walang-wala, hindi makakasagot. Mapagsalita mo lang ng konti ang iisipin niya. Kaya tama o mali siya, mapagsalita mo ng konti ang iisipin niya, nagkaroon ka lang, yumabang ka na. Doon tayo. Lagi tayong nandun sa part na yan. It's very difficult to thread the thin line between yung kindness and arrogance. Yeah. Sa pag breadwinner ka. Very very common sa mga breadwinners to. Ulitin ko ha, madalas hindi natin napapansin to. Yeah. Diba? Kasi entitled talaga tayo eh. Halimbawa, pintura ng bahay, pwede bang masunod yung iba? Ikaw nagbayad eh. Ikaw masunod. Ganun talaga yon, di ba? Design ng bahay, yung pinapagawa, pwede bang masunod yung iba? Hindi ba pwede? Ikaw nagbayad eh. Yan nga din ang problema dahil habang nagpagawa ako sa bahay ngayon, yung ibang materials kinuha ng kuya ko. Hindi nagsabi, ang narinig ko lang sabi na ba't matakot ako sa kanya. Yan lang ba? Parang walang respeto ba? Well, alam mo, some things will come to us, especially information, ganyan, chismis, will come to us na para bang punitive yung dating. Pero baka naman di ganun. No? Mind you, Nita, no, walang parte ang usapan na to. Okay? There is no part of this conversation that I'm going to allow na lumala ang away ninyo. Hindi dahil hindi kita naririnig, hindi dahil hindi kita kinakampihan, but there's no other recourse here but for you guys to be able to find your common ground. Nandun ako sa part na yon. Kahit sabihin mo ina-antagonize kita, okay lang sa akin. Because
alam mo, mahirap sa buhay yung may narating ka pero wala ka namang kapatid na matawagan. May kaaway kang kapatid. Ang pangit sa pakiramdam nun eh. So, Napakalunlit talaga. sa abot na Lunlit makakaya ko, pipilitin ko magbati-bati kayo. Kung ikaw ang, if you are the person I'm going to convince to bend, to fix this, I'm going to do this tonight. I'm willing to do this to you. You are old. You are 51. Yeah. Diba? You are in the sunset years of your life. Yeah. You can no Tama. longer afford to have a quarrel or quarrels with your brothers and sisters. You lost one last year. Namatayan ka ng isa last year. Yeah. Totoo yan. Like si buhay, hindi Saka mo alam bukas, nagkaguluhan pa. matatandaan na kayo, hindi mo alam bukas makalaw, mabawasan kayo. Mag-iiyakan kayo doon. Baba, dapat pala nagkapatawaran tayo ng buhay ka. Ang pangit nun. Pangit talaga. Yes. Now, ganito ano. I think you offended members of your family. Naniniwala ako dyan. Para magalit sila sa'yo. Naka-offend ka. On the other hand, naniniwala akong baka hindi mo naman sinadya talaga. Because breadwinners are tough people. Tama mali? Yes. We are tough people and it manifests sa lahat ng ginagawa natin. Diba? Tough tayo kasi kailangan natin tayo nagpapagod eh. Kaya tough tayo. Kaya minsan, nagmamanifest yan sa pakikipag-usap natin, uncompromising tayo, diba? Unrelenting tayo because we are breadwinners. I think at some point, yung mga mas walang-wala mong kapatid na ganyan mo sila. Dadamdamin nila yan. Diba yung sa atin wala lang, sa kanila dinamdam nila. Yeah. Kasi kanina, nung sinasabi mo na, if I am wrong, diba may binabanggit ka kanina, I hope you hear me. So alam ko na alam mo may nagawa ka eh. At Siguro alam ko rin na hindi ko lang alam. hindi mo lang sinadya siguro. Yes. I get you. I get you, Nita, kasi breadwinner ako eh. I'm so tough. Dati, ngayon hindi ako tough. Kasi alam ko kasi na, okay lang makisali po ako ng konti. Yeah. Alam ko na ano man ang sabihin ko, makakapanakit ako. Dahil kumbaga, madali ako makapanakit dahil ako mukhang ako yung may moral high ground eh. So I think that the same is true to you. Now, let's go back to the house. I like what you what you want to go yung direction na gusto mong puntahan, no? You want to declare yourself, magpa-declare ka ng dual citizen, tama na? Yeah. Name the house after you. I mean, if it's really true, na welcome ang lahat, bakit yung pa-declare na ancestral house yung bahay ninyo? Inyo lahat. Pwede yan eh. Equal parts kayo. Pwede din. Pa-declare mo ancestral house. No one sa inyong lahat ang may-ari ng bahay na yon. Pero kailangan magpa-dual ka para masali ka doon sa hatian. Yeah. Yan din ang... So you can back up your claim na everyone is welcome. Put it in writing. Pa-declare mo ancestral house. So long after you're gone, sa mga anak mo, apo, kaapu-apuhan, it's a common house for everyone. Yeah. Yan nga ang sinasabi ko from the beginning, Papa Jack. Wala akong intention na akinin yan. Pero for the sake lang sa nagkaguluhan na sila dahil sa bahay, sabi naman yung iba na ari-arian daw, sabi ko daw na kunin ko daw. Wala naman akong intention na kunin ko yung bahay. Kahit nga ako, ilang millions na nga ang ginamit ko. Pati nga lupa, ako pa ang nagbayad. Sabi naman ng asawa ko ngayon, sabi niya, are you sure na inano mo na yung bahay? Dahil alam ko naman ang Pilipinas, magkapatid, magulo, sabi niya. Kaya i-secure mo yan na yung bahay na yan nakalagay sa pangalan mo in time na yung nanay nyo na mawala. Para walang sarili na sa bahay na kunin ko to, ibintay ko. Excuse me, let me stop you there. Naguluhan nga ako. Anong gawin ko? Let me stop you there. Magiging honest ako sa iyo, ha? Yes po. Every time that you have a conversation
tungkol sa bahay na gumastos ka. And then, unwittingly, babanggitin mo yung ilang milyon ang ginastos ko. Wala na makakasagot sa'yo. Automatically, nagyabang ka na nun. Yes. Kasi Totoo yan. bukang bibig mo, ilang milyon. Nag-iintindihan ko, ikaw naglabas, ikaw yung meron eh. Diba? At tama naman. At huwag ka mag-alala, alam naman nila yun na ikaw yung naglabas. They know that. But every time that you are going to say, yeah, welcome man lahat, wala akong intensyon na kunin yung bahay na yan, atin lahat yan, kahit nga ilang milyon ang nilabas ko, pag dinugtong mo yung part na yun, automatically, ang tingin sa'yo, ang yabang naman ni Nita talaga. Correct. So wag mong binabanggit Tama yan. yun. I mean, if you did that in honor of your mom, di ba, your mom bago nagka-dementia siya, di ba, bago man lang niya malimutan yung mga bagay-bagay na importante, naramdaman niya na nagkabahay siya ng maganda, that's more than enough. I mean, ganito, Nita, you have so much in life now compared to them. Tama? I have. Yeah. You have so much in life now compared to them. Sa kanila, maybe the house is the only attachment they can ever have to a property under their name. Maybe it's the only chance they can get to have their property attached to their name. Kahit ancestral pa yan, kahit yung pride lang ba na maklaim nila na, bahay ng pamilya namin yan, pride na nila yun eh. And every time na you treat it as if you have the, kumbaga, the high ground, di ba, to claim na ikaw magde-decide kung sino, di ba, you take that away from them. Kahit di mo sinasadya, you take that away from them. Yan din ang magulo kasi, Papa Jack, dahil sabi naman ng asawa ko, hindi naman tayo din everyday nagtitira. Kaya wala namang problema na titira sila sa bahay. Ang problema lang kasi na yung iba nagsabi ibenta daw yung bahay dahil hati-hatian. Yan kasi ang problema ko na ayaw ko ibenta yung bahay dahil bahay yan sa lahat. Yan, from the beginning yan ang sabi ko sa kanila. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Why until now, 2026 na tayo hanggang 51 na nga ako. Tanda na ako, marami ng sakit sa katawan pero nag-survive pa rin until now kahit malaki na sila. Yung ibang kapatid ko, binilihan ko ng yung lupa, nakabahay sila. Yung iba, maganda yung kinabukasan na nandito na sa Norway, yung dalawa. Yung iba naman may sariling bahay dahil yung kuya ko doon sa Qatar, may sarili naman silang bahay. Yung kuya ko naman yung namatay, may sariling bahay yung pamilya niya. Saka yung panganay namin, may asawa naman din siya after na biyuda siya. Nandoon naman siya nakatira sa bahay ng asawa niya. At saka yung kapatid ko na walang-wala talaga, nandyan sa bahay ngayon. Kasama si nanay at saka yung anak niyang isang babae. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Ba't ginawa pa nila ng gulo na makapagsalita pa ako na hindi tama sa kanilang... Oh, wait. Ayan na naman tayo. Ikaw nagsalita na masakit, kasalanan nila. Kung may nagawa sila, kasalanan nila yon. Kung may nasabi ka, hindi nila kasalanan mo yon. Ibibintang mo pa sa kanila. Ba't ba nagawa nila kaya nakapagsalita ako? Ikaw nagsalita, kasalanan nila? Tsaka tinan mo, kakasabi ko lang na stop mentioning yung mga ganyan. Anong ginawa mo? Inisa-isa mo yung mga kapatid mong nakaraos dahil sa effort mo. Yes po. O di mo ka naman ba't ulit? Nagyabang ka na naman. Yeah. It feels nga nagyabang ako, Papa Jack, yes. Dahil gusto ko naman na i-clarify na magkabuo kami. You don't need to say that. Hindi mo kailangan sabihin yun. They know that. They might not tell you right on, di ba, to your face, but they know that. You don't have to say it to them. Tingnan mo ngayon, isa-isa, meron sa Qatar, meron sa ganito, meron sa Norway. Mukha na naman nagyabang ka. Okay, I accept that nga. It seems like nga nagyabang ako. Sabi mo naman, being breadwinner, may arrogance tayo. Dahil every penny pinaghirapan natin yan, di ba? Yes. Okay, I accept that.
sabi ko nga, I'm not perfect. Hindi ako perfecto. Isabi mo sa akin kung anong kasalanan ko. Ang problema lang, instead na isabi nila sa akin, isabi nila sa isang kapatid ko ngayon na magkaguluhan na, para akong na in between. Mahirap Pero nako. Alam mo, you're not getting the point here. I'm not getting my message Yeah. across. That's not the point. The point here is, maybe they want to talk to you. yes, But every time you bring up, no, yung mga nagawa mo, they will not talk to you. Ito, ginawa mo na naman. yeah, siguro. You just keep on Siguro. mentioning the things. Alam nila yun. Alam mo, hayaan mong they applaud you in silence. They know that. They know that they step on your shoulders to reach heights in life. They know that. Tsaka mas masarap ang thank you na hindi dinidemanda. Yes, tama yan. Oh, pala, Totoo ba't yan. mo ginagawa yan? Why do you have to keep on mentioning yung mga nagawa mo? Yes. Sabi mo, being breadwinner as arrogant, yeah. But I'm not saying that to exploit it, for you to exploit it. I'm just telling you. Yeah. Kung ano, But Yeah, you're kung ano exploiting naman- it. mm. You don't need to rub it on their you don't need to rub it on their faces na nagawa ko to, nagawa ko yan, ganyan, maganda na buhay nila ganito. Of course. Ikaw ginagawa mo eh. Yeah. Don't do it. They know that. They know what Nita did for them. Ang ano lang kasi, the point ko kuya, Papa Jack, ayaw kong magkagulo kami dahil nga kay nanay. Pero sa nangyari na lang si nanay, maraming marinig. Sabi naman si nanay sa akin. Parang doon ako ma-trigger sa mga naisip ni nanay, sa mga pagsalita ni nanay. Kausapin mo si nanay yan. Ang sinabi after 2 minutes, iba na, repeat yung mga sinasabi niya. Ako ang naawa sa nanay namin. Kalimutan na nila ako. Okay, as arrogant bastard person. Kalimutan nila ako. Gusto ko lang na si nanay papanaw man sa ibang. I think alam mo yung gusto mong mangyari Nita. No? Like you want your mom to have a more peaceful everyday. Yeah. Diba? Madali namang itawid yung message na yan eh. If all of you can communicate better. Kaya lang you exempt yourself to the adjustments you have to make eh. Kalimutan na nila ako. Hindi nga pa pwedeng ganun. They cannot take you out of the equation nga. Because Kung sabihin natin ako ang problema dahil arrogante ako, okay, I accept that. Okay, na-feel ko din, arrogante ako na magsalita dahil ako ang breadwinner. Wala naman akong limits na mag-sorry sa kanila. Every time nga may masalita ko, tawagan ko, sorry yung nangyari, sorry yung nasabi ko. Dahil sinaktan mo ako na pagsasalita, sorry. Sila naman, wala naman akong madawat na matanggap sa kanila na sorry. well, in time. It doesn't happen overnight. Someone has to start. Kung naumpisahan mo, then maybe you'll learn from each other. Diba? You're going to learn from each other soon. Hindi dahil unlimited mag-sorry according to you. Hindi ibig sabihin na we can say sorry unlimitedly. Doesn't mean unlimited din tayong mag-offend ng mga taong nakapaligid sa atin and then aasa na lang tayo na pwede mag-sorry. Look, I like your intention. I think your heart is in the right place. Pero yung bibig mo kasi din, ang sarap din kasing lagyan ng tape. Diba? Thank you. Thank you for reminding me, Papa Jack. Na-overshadow ng bibig mo, ng bunganga mo, yung kabutihan ng puso mo. Kaya naalala nila, yung ingay ng bibig mo, yung sakit mo magsalita, hindi yun nagawa mo. Sabi nga ng asawa ko, mga anak ko, stupid kind daw. Ako.
Diba? Yung mga kapatid mo dapat sa'yo nagsusumbong. Dapat equal ka lang. Pero feeling ko may kinakampihan ka. Yung isang kapatid ko ngayon nga na, yung kuya ko na palagi kong makausap. Kinakampayan ko din sila dahil sinisiraan din sila sa mga kapatid ko rin. Kaya mo pag ganun, wala ka nalang kampihan. I mean, be the bigger person. Just be the bigger person. Neutral naman ako, Papa Jack. Wala Hindi naman ka ako. neutral. Kung Hindi ka neutral. Tigilan. Asan ba yung? kuha ka nga ng ano. Kuha Hindi ka neutral. Yung Alam mo yan. Ang totoo lang, kausap mo ngayon, maangas ka nga pakinggan eh. Wala kang ibang sinabi sa akin kundi yung mga nagawa mo. Nagigets ko naman yon. Kasi tatanungin ko naman talaga eh. Diba? Kaya lang, if you keep on di ba, kalagit na ng usapan, in an argument, or in a dialogue, nag-uusap kayo, di ba? Plain, di ba? Level yung playing field. O, imbis na makapagsalita sila, pag binanggit mo yung nagawa mo, automatically, diba, you hold the higher ground, tapos na yung kwentuhan. Wala na silang masabi sa'yo. Siguro. Gaganyan-ganyan ka, away-away ka sa kanila, pag may nagkasakit dyan, pag lumapit sa, hindi mo naman matitiis. Correct ka dyan. O, pala eh. Ba't nakikipagtalo ka pa? Hindi mo din matitiis yung mga yan. Halimbawa, nag-uusap tayo ngayon, biglang babanggitin, ilang milyon na nagastos mo sa bahay, mayabang pakinggan talaga. Diba? O, pero ang totoo niyan, ako, kausap kita mula kanina, and I've been talking to you for an hour and 6 minutes. Alam ko na your heart is in the right place. You're a hard worker. You know the meaning of sacrifice, di ba? How to attend to our responsibilities, to a lot of responsibilities. Ikaw alam mo yan. Di ba? Pero ano pa man napagdaanan mo, your life is way better than them. Yeah. Di ba? You are a bigger presence than them. So it's easy for you to be able to hurt them. Mas madali siya makapanakit. That you have to be so careful about it. Ako maasa ko na sana wala ka nalang katampuhan sa kanila. Kapatid mo lahat yan. You know, you've been in Norway for 30 years. Diba? Yung mga brothers and sisters mo, mas mahaba yung panahon na hindi mo sila kasama kaysa kasama mo sila. Namamali. Opo. At some point, no? Na-develop na lang yung relasyon niyo bilang magkapatid through technology na lang, conversation over the phone, messages and whatnot. Namamali. Yeah. Wag mo nang hayaan, kayong lahat, wag nyo nang hayaan na ma-inhibit pa ng away yung ibang part nun. Kunti na nga lang yung diba, tsaka maiksi buhay. Siyam na nga lang kayo natira. Nabawasan na kayo ng isa. Wala naman akong problema, Papa Jack, na kahit lahat nilang pangalan ilagay sa titulo. Sa lahat ng pangalan. O di pag nagawa mo naman, malalaman nilang you delivered to your promise. Gawin mo na lang. Kasi alam mo, I like what direction you're going to eh. Diba? Wala, ilagay mo yun sa papel. Diba? Ancestral house, diba? Walang kahit anong sinong magmamayari nito. Angkan natin. Yan nga ang ibig kong sabihin na from the beginning. Baka ang problema lang kasi. Na-misinterpret ka na kasi nga yung dila mo ang tabil nga. Diba? Siyempre yung mga siyempre yung magkakapatid. Kailangan ko yan maano. Hindi lang ikaw. Yan naman, siyempre yung magkakapatid. O may kaaway kang 2, 3. Siyempre isipin nun, hindi siya masasama kasi magkaaway kayo eh. Di ba? Lagi niya mararamdaman niya, makakabahan yun. O, ibig sabihin, kung ako sa'yo, papel mo na lang, di ba? O. Yan na lang gawin ko. No need na ako mag-dual citizen.
Ikaw, hindi ko alam kung paano mo gagawin yan. But if you want, di ba, if you want the property to be a common property of the generation, you can do that. Ilalagay sa papel yan. Ancestral yan. Oh. Pwede Pwede, yan. pwede ko yan, tawagin ko sila lahat para magpirma kami na walang mag-aari sa bahay. Kaya magpirma tayo na atin to lahat. Well, maganda naman yung intention mo. Pero bago mo gawin yan, magkasundo-sundo muna kayo. Kasi if you go to them, tapos yan na ang bungad, magpirma tayo, di ba? Medyo strong yung dating. Tama, mali? Siguro, sa kanila, strong yan. Ito na naman tayo. Sa akin naman, Hindi nga pa pwedeng ikaw na yung... Asan ba yung... Ay, talaga. kunin mo nga yung walis. Hindi nga. Hindi nga pa pwedeng sabihin mo na sila. Ikaw nga yung nakaka-offend dahil nga sa... Ay, talaga. Asan ba yung tripod ko dito? Nag-ask lang ako sa iyo ng advice. Ang gawin ko lang, pag-uwi ako ng Pilipinas, magkaisa kami lahat at sasabihin ko sa kanila, magpirma tayo sa dokumentasyon na itong bahay, yung siblings bahay natin to. Ancestral. Kahit ako ancestral. Kaya ayaw ko na may magsabi one day na akin yan dahil nagpirma ako. Nangyari na yan eh. Hindi pa nga nagawa. Nangyari na nga. May nagsabi na eh. Yan na ang katakutan ko na yung one day mamatay ako, Papa Jack. Mawala ako dito na in this, anong mangyari. Huwag mo na isipin niya kung deads ka na. Wala ka nang alam nun. Kaya mo na. Ako, ulitin ko ha, Nita ha. I really believe that your heart is in the right place. I think all the circumstances and challenges, di ba, na napagdaan naman sa buhay made you a tough person. Di ba? The way that you are right now. But at some point, yung mga mas meron, mag-a-adjust kayo if you wanna be understood better ng mga taong mas wala sa inyo. Because the sharper we are, the heavier we are, the bigger we are, the bigger the presence we have, the easier for us to hurt somebody else. Sabi nga nila, ang pagsalitaan. Alam mo, ikaw hindi ka nakikinig, no? Nagpapayo ka rin ng sarili mo. Ikaw, ano ka? No? Yan naman yung sagot mo sa akin. Sabi ko na eh, ano ka eh, no? Oo, di ba? Hindi ka umoo, di ba? Meron ka rin sariling version. Ba't di ka magprograma sa internet? Siguro mag-start ako niyan. Maybe, mag-start ako para ma-voice out ko lang lahat yung anong naramdaman ko. Pwede din yan, di ba? Saka, hindi ka marunong makinig. Sorry. Pero hindi ako sa totoo lang, Papa Jack, kung ano ang tingin mo sa akin sa pagsasalita ko lang, siguro ganyan ako magsalita. Pero deepest inside me na pagkatao, hindi ako ganyan. Pero, sinabi ko yan sa'yo kanina, kaya nga masyado nga ng tabil ng bibig mo nga. So kalma, di ba? Have a softer approach, di ba? Kumbaga, loving conversation. Pwede yan, tumatanda na tayo. Kayo lang pala, huwag niyo isama. Lahat pa nga, halos nga yung mga kahit kamay ko pa ibigay sa kanila, loving pa rin ako eh. Ang problema lang. Siguro. Ewan ko. Wala na akong masabi. Okay, sige. Okay na? O sige, ano mensahe mo sa mga kapatid mo kung maririnig nila to? Gusto ko marinig. Kung nakinig kayo sa akin. In general, go. Kung makinig kayo sa akin, sana magkasunduan tayong lahat. Para kay nanay. Sorry kung ano mang nasabi ko, kung arrogant mang ako. Pero naisip nyo naman na, kung saan ang ginagawa ko sa ating pamilya na to. Alam nyo naman ako na ano ang pagkatao ko. I don't need to say much more na ako pa ang manghingi ng ewan ko, gusto ko lang na magkasama tayo, magkasundo. Ibigay natin yung focus sa nanay natin. Hindi natin alam kung
Baka bukas, day after, wala na siya. Anong gawin natin? Baka multuhin pa tayo sa kanya. Dahil tayo hindi nagkasama nga ngayon, nag-aaway tayo ngayon. What about kung patay na siya? Ginawa ko nga ito lahat dahil mahal ko kayo lahat. Gusto ko kayong tulungan. Yan ka na naman. Ay, okay na eh. Okay na. Dumug ka. Roar! 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 Ha? Okay na. Okay na. Okay na. Yan. Yan! Talaga naman. Woo! Grabe. Ha? Siguro pa Jack, sa the last month na nakinig ako sa'yo, marami akong narinig na mga deeper, softer, mga problema. Pero sa akin lang, gusto ko lang aywan ko kung attention ba. Yung isang yung attention lang ba, kung di ba gusto ko lang i-voice out yung nararamdaman ko. I don't know. Okay, ang gusto ko lang magkaisa tayo, magmahalan tayo ulit. Siguro mahal naman natin yung isa't isa. Gusto ko lang na magkaisa tayo. Iwanan natin yung away para kay nanay. Yun lang, bahala na. That's all. Yan. Papunta ka na naman dun eh, di ba? Yung Pwede ako magsalita? Pwede. Ano yun? Yes. Ano lang, 1 hour more, no? Funny. Okay, sabihin ko lang, tayong mga breadwinners, kung saan man tayo nanggaling sa ibang bansa, kung saan man tayo na yung sabi ni Papa Jack na arrogant tayo magsalita, siguro hindi natin yan nalaman na before natin ma-hurt yung mga kapatid natin. Kaya siguro na-realize ko din na siguro sabi ni Papa Jack yung bunganga ko daw napaka sulit magsalita. Ba't di mo lang sabihin? Ba't mo ako binabanggit-banggit pa? Di mo lang sabihin kung na-realize mo. Ba't kailangan nakaano ka? O tapos? Sana, ano na lang tayo? Anong tawag niyon? Yung ewan ko, ano pang isabi ko? Yung breadwinner. Yung mga breadwinner, nag-comment yung mga nag-comment yung mga breadwinner, sabi nila, okay. Sabi Sir, nabuboring na yan sila sa mga Hindi, nag-i-enjoy kami. Ano ka ba? Nag-i-enjoy kami lahat. 2,000, no? Almost 2,500 ang nanonood. Combine yung Blue Up tsaka TikTok. Anyways. Nagustuhan nila siguro yung salita ko. Sige. Anyways, maraming salamat, Nita. Sana, sa lalong madaling panahon, magkasundo-sundo kayo. If there's ever a chance, makausap mo nanay mo, bukas siguro, would you please send my regards to her? Ha? I will. Kausap ko si nanay everyday. Okay, maraming salamat sa iyong pagtawag, ma'am. Salamat din, Papa Jack, sa mga advice na pinakita mo sa akin. Siguro ako, yan, yung bunganga ko. Sige, ma'am. Kaya, I will try my best. Salamat, Papa Jack. Salamat. Okay. Thank you po. Thank you. Good morning. Good morning po. Yan po si Nita. Hello po sa lahat ng mga taong nakarelate kay Nita. Ha? Diyan kayo magaling.